Okay, sa magandang araw po ulit sa inyo mga kaibigan. Ako po ulit si Dave ng Kakwentuhan TV. Follow me on Facebook and Twitter. Pakitingnan lang po sa baba yung detalye ng aking Facebook at Twitter. Post na po kayo din ng one word, one sentence, or quotation, kahit ano naman. Pwede natin pag-usapan at magkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, or problema ng kapitbahay nyo. Malay mo, makatulong ako. Pero pag nakagulo, adios muna mga amigos. Kayo na muna bahala dyan. Okay? Para sa unang paksa po natin sa araw na ito. Nakakawala ng ganang kumain pag may mancha at may amoy ang plato na gagamitin mo sa pagkain. Oo nga naman. Kasi minsan tayo, pag napunta tayo sa isang restaurant at sa isang kainan, mamahalin man yan o turo-turo lang o dila sa tabi. Siyempre, nakakawalang gana naman talaga makikita mo yung plato mo, may mancha. O isipin mo, ano kaya yung mancha na yun? Kasama kaya sa, design kaya yun ng plato? Or, baka nato yung nato yung sebo. Or minsan, wala naman mancha, parang may maaamoy ka na parang kakaiba sa hindi naman talaga yun ba ang laman nun ni kanin sa ulam. Pero yung naamoy mo parang iba doon sa kanin at ulam na talaga nakalagay doon. Siyempre, pagkain na pinag-uusapan, nakakaumay na kumain kapag yung pagkain mo may amoy or mismo pinaglalagyan ng pagkain mo may tawag dito yung pinaglalagyan mo talagang may amoy siya, yung talagang amoy niya. Yeah, bebe. Talagang halos nangungurot na ilong. Siyempre, yung gusto mo, wala na. Kaya, parang, Pero minsan talaga mga kakwentuhan, hindi natin maiiwasan yan kasi talagang nangyayari yan sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya mapapaya ko lang sa inyo, konting ingat. Kapag kumakain kayo, huwag basta lantak o pairali ng kasibaan. Maging medyo maselan lang sa plato o mismo sa pagkain. Baka malay nyo, may halo yan. Kayo rin. Diba? Okay? Konting ingat mga kakwentuhan. Okay? Next. Kahit siguro ang isang tao ay nasa masamang grupo ay may pagkakataon na magagawa din niyang magligtas ng buhay. Bayani. Okay, ganito. Mula natin. Kasi siguro ganito. Kahit may mga tao na naligaw ng landas. Parang natin sa isang grupo. Yung grupo niya talaga likas na masama. Talaga natin na nagnanakaw or nanloloko ng kapwa. Pero siguro darating din naman yung pagkakataon ng merong yung grupo niya mayroong isang ginigipit na mag-anak. Kasi kumbaga, papagayat ang pagpapautang. Halimbawa lang. Siyempre, sa batas ng pagpapautang, bibigyan ka nila ng palugit. Pero pag sa palugit, hindi ka nakabayad, kailangan mo magbigay sa kanila ng kahit na ano. At mismo pinaka-importanting bagay, kailangan mo ibigay sa kanila kapalit nung hinika mo. Tapos, siyempre, yung ginigipit nung kagrupo mo, kakilala mo. Kaya natin, kamag-anak mo. Siyempre, kahit na nandun ka sa business nung grupo mo, siyempre, bilang kamag-anak, o hindi nga kamag-anak, bilang kakilala, siyempre, kahit naman anong sama ng tao, may natatago pa rin yung konting butil. Butil talaga po. Kahit konting butil ng kabutihan, meron pa naman siguro naiiwan yan. Hindi pa naman siguro siya ganun talaga kasama.
Pero sa pagkakataon niya, yung butil na yun ng kabutihan ay titibok. Ibig sabihin, kahit gano'n siya kasama, kaya pa rin niyang magligtas. Halimbawa, ganito, parang yun nga, yung ikabubuhay ng mga taong nangutang ay na nakataya dahil yung talaga natin, yung grupo mo, hindi ka sa nagpapawata tapos wala maibayad. Siyempre, ikaw bilang kakilala mo yung tao, naging malapit sa'yo, kahit gaano kasama siguro tutulungan mo pa din na ang gagawin mo, na parang palalapasaan, pag alis ng mga kagrupo mo, pag kasama ka, inagabihan, babalikan mo. Tapos, pag binalikan mo, kakausapin mo yung pamilya na huwag sasabihin na tinulungan mo sila kasi maaaring magalit din sa kanya mga kagrupo niya. Bawa, kung nakaya naman yun ng pera, siyempre ikaw, asensado ka na dahil membro ko ng grupo nila, siyempre matutulungan mo sila. Dahil ang para kausapin mo, atin-atin lang to. Wag na makakalabas. Tutulungan ko kayo na makabayad sa kanila para hindi nila kayo kulutin at guluhin. Pero ipangako niyo sa akin na wag niyong sasabihin sa kanila na tinulungan ko kayo. Kasi pare-pares ka sasabi. Ginawa ko to dahil kakilala ko kayo o kaya atuloy ko. Ginawa ko to kasi sa mga kamag-anak at kakilala ko. Kaya, yan po ang isang example mga kwentuhan ng kahit nasa masamang grupo ang isang tao, kaya pa rin niyang magligtas ng buhay ng ibang tao kahit gaano kasama. Sana marami pang ganito na. Sana mabuti na lang. Yung hindi na talaga na mapapasok sa masamang grupo, mabuti. Mabuti niyang tao, tumutulong sa kapwa o kahit na kanino man na nangangailangan. Sana po dumami ng ganitong tao. At masasabi ko lang sa mga kwentuhan, sana po tularan nyo yung tao mabuti, huwag yung masama. Okay? At yan po ang mga ipaksa po natin sa araw na ito. Ako po ulit si Dave ng Kakwentuhan TV. Follow me on Facebook and Twitter. Pagdating nyo lang po sa baba yung detalye ng aking Facebook at Twitter, post lang po kayo ng one word, one sentence, or quotation. O kahit na naman na pwede pag-usapan at pagkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, or problema ng kapitbahay nyo. Malay mo, makatulong ako. Pero pag nakagulo, adios muna mga amigos. Kaya naman na bahala dyan. Okay? Paano po? Susunod. Bye-bye.